This is what happened when a comedian becomes a lawmaker. Hindi ko naman minamali si Tito Soto ha, kasi mayaman yan, di ba, madaming achievements sa life. Pero, in terms kasi sa lawmaking, it already involves Filipino people. Yung future natin, yung present natin, di ba, parang nakakatakot that nilalagay natin sa mga kamay ng mga kagaya niyang not so magaling in terms of politics and mga lawmaking. So I really don't understand why people mostly mga nagboboto sa kanya mga nasa NCR. So paki-educate nga us kung what are the factors na tingin nyo na kinabilib nyo and nasasabi niyo na mahusay itong mamang to, because as what I observe, itong taong to, hindi maalam. I mean, there are artists ha. May madaming artists na may mga leadership skills and management skills. And artists such as Attorney Jimmy Bondok na na-proceed sa pag-abogasya and became an attorney, a lawyer himself, di ba? Yun yung dapat pinoboto because they have the solid background sa lawmaking. So, they will be useful sa atin. Unlike itong mga taong to. I mean, ang nakita ko lang sa research ko, correct me if I'm wrong, ang nakita ko lang na educational attainment ng mamang to is honorary degree sa Polytechnic University of the Philippines on 2019, a doctorate degree in public administration. Ano yun? Yun lang yung nakita ko. Di ba? Public administration sana, pero parang hindi ko nakikita. Because I don't know, si mamang to, di ko talaga nakikita eh. Ang nakikita ko lang always sa kanya, kagaya ni Tulfo, na pamumulitika, they are really not for the Filipino people. Yun lang. Yun lang. POV ko lang. SKL. Charot. Jimmy Gen Z. Yun lang. Bye.